Naniniwala po ba kayo sa paraya, sa kulam, o sa mga espiritong ligaw? Ako po kasi noon, Sir Gimbal, ay hindi ko po pinaniniwalaan ng mga iyan. Para sa akin, katang isip lang ang lahat ng ito. Gawa-gawa ng matanda para takutin ang mga bata. O kaya naman ay ang mga kwentong madalas pag-usapan sa inuman. Pero nagbago ang lahat. Lahat ng pananaw ko ay tuluyang nabaliktad. Matapos kong maranasan mismo ang isa sa mga bagay na akala ko'y imposibleng mangyari. Magandang araw po pala, Sir Gimbal. Ako po ay isang tagapakinig mula sa South Luzon. Madalas ko pong napapanood at napapakinggan ng inyong mga istorya sa YouTube. At sa bawat kwento ninyo, parang bumabalik sa akin ang alaala ng isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ko po inakalang mararanasan ko rin pala ang mga bagay na dati pinagtatawanan ko lang. Pero sa isang iglap, napilitan akong maniwala. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at misteryo ng gabing iyon. Ako nga po pala si Mario. Hindi ko ito tunay na pangalan. 35 years old at isa akong negosyante. At bilang isang negosyante ay sanay ako sa lusutan, sa tawaran at higit sa lahat, sanay na ako sa panluloko. Wala nga po akong inaatrasan basta pera ang usapan. Ganun naman po talaga ang sistema pag negosyo ang usapan. Lugi ka pag di mo alam kung paano magpaikot ng tao. Pero nitong mga nakarambuan, Sir Gimbal, sunod-sunod po talaga ang kamalasan ko. Nalugi yung tindahan ko sa Divisoria. Hindi ko na alam kung paano ko pa mababawi yung puhunan na ilang taong ko ring pinag-ipunan at pinaghirapan. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Para bang lahat ng pinaghirapan ko, isang iglap lang na wala na. Malaki ang nilaan ko doon. Kaya hirap na hirap talaga ako kung paano ako makakaahon. Hindi pa doon natapos. Nahulog pa ako sa istapa. May isang scammer na nag-alok sa akin ng malaking investment. Dahil sa kagustuhan kong makabawi, pumatol ako. Pero niloko lang pala ako. At halos isang linggo ang pagitan. Bigla namang nagkasakit si Mrs. Bumaliktad ang mundo ko noon, Sir Gimbal. Dahil sa stress at problema, bumigay ang katawan niya. Yung natitira ko sanang ipon, napunta lahat sa ospital. Wala nang natira sa akin kundi resibo. Pakiramdam ko, sabay-sabay akong binabagsakan ng langit. Isang gabi, nagkayayaan kami ng kumpare ko na mag-inom. Habang nagiinuman nga kami ni kumpare, nabanggit niya na may mga lugar daw sa bundok na gumagawa raw ng anting-anting o mga agimat na nagbibigay ng proteksyon at suwerte sa negosyo. Madalas po kaming mag-inuman ni pare, Sir Gimbal. Pero malayo sa ganong usapan ang mga kwento namin. Kung ano-ano lang tungkol sa negosyo, pamilya, mga biro at minsan puro kalokohan lang. Wala talaga kaming seryosong usapan, lalo na tungkol sa mga anting-anting o kung anumang mga kababalaghan. Nangyari talaga ang lahat ng iyon noong bumagsak ang kabuhayan ko. Doon nagsimula yung usapan namin tungkol sa pampaswerte at kung paano daw kami aasenso. Pare, totoo nga to. May isang mangangalakal daw na bumili sa kanila. Pumaldo na ngayon. Kung gusto mo, tutulungan kitang makarating doon. Anting-anting? Hindi ba kalukuhan lang yan, pare? Naniniwala ka ba doon? Bahala ka kung hindi ka naniniwala. Pero kung ako sa'yo, pare, susunggaban ko na. Wala na rin namang mawawala kung susubukan, di ba? Sabi sa akin ni kumpare. Pero ako, hindi talaga ako naniniwala noon. Hindi naman kasi talaga ako naniniwala sa mga ganyan.
sa mga anting-anting, pampaswerte o kung ano pa. Kaya tinawanan ko lang siya. Pero Sir Gimbal, ilang araw matapos naming mag-inuman, napansin ko, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na siya nakikita. Hindi ko na rin siya nakakausap. Pero hindi ko pa rin masyadong pinansin yun noon. Hindi yun naging big deal sa akin. Kasi sobrang abala ako sa mga problema ko. Sa negosyo. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na rin nabigyan ng pansin kung saan napunta si kumpare. Pero makalipas ang isang linggo ay nagkasalubong kami ng isa kong kapitbahay. Nag-usap kami saglit at may sinabi siya sa akin. Pre, si paring Romy, pumaldo raw sa negosyo niya. Ha? Paano nangyari yun? Tanong ko habang nagtataka at napakamot sa ulo. Hindi talaga ako makapaniwala. Kilala ko si Romy. Di naman siya kagalingan sa negosyo noon. Di ko rin alam pre, pero ang sabi may pinuntahan lang daw siyang isang lugar. Tapos bigla na lang daw umangat yung negosyo niya. Ayun na. Napakunot ang noo ko pagkatapos marinig yon, Sir Gimbal. May kung anong kaba at pagkausisa ang biglang pumasok sa isip ko. Bigla kong naalala yung gabi na nagkainuman kami ni paring Romy. Yung mga pinapahapyaw niya noon tungkol sa isang tribo, sa mga anting-anting, sa mga ritual. Akala ko dati puro kwento lang yun. Pampaaliw habang nalalasing. Pero bigla kong naisip, baka yun na nga ang pinuntahan niya. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang ideya. Yung ideya na baka yun na rin ang sagot sa problema ko. Sige, salamat pre. Yun na lang ang nasabi ko habang paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari sa kumpare ko. Kinuha ko ang cellphone ko at agad siyang tinawagan. Uy pre, balita ko pumaldo ka raw. Siyempre naman pre, sabi ko sa'yo eh. Di ka kasi naniniwala sa akin. Pre, baka naman pwede mo akong matulungan sa sinasabi mo. Lagapak na lagapak talaga ako ngayon eh. Narinig ko ang mahina niyang buntong hininga bago siya sumagot. Sabi ko na nga ba eh, papatusin mo rin balang araw. Pero di kita masasamahan ngayon pre. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Saglit siyang natahimik bago niya dinugtungan. Nasa airport ako ngayon pre. May business trip kasi ako ngayon. Ah, ganun ba pre? Baka naman pwede mo lang sabihin sa akin kung saan ko mahanap yung sinasabi mong tribo. Ah sige pre, sandali lang. Ite-text ko sa'yo yung lugar. Mag-ingat ka pre, medyo may kalayuan yun ah. Hindi pa naman ako pupunta pre. Pinag-iisipan ko lang. Baka nga totoo. Pagsisinungaling ko yon, Sir Gimbal. Sige pre, sasabihin ko sa'yo. Pagkabasa ko ng text niya, agad ko itong sinearch kung saan banda yung lugar. Nagulat ako. Ilang bayan lang pala mula sa amin. Kaya pala kayang-kaya ko puntahan mag-isa. Hindi ko na pinatagal, Sir Gimbal. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Mrs. na pupunta ako sa lugar na sinabi ni paring Romy. Mahal, aalis muna ako. May aasikasuhin lang ako sa probinsya. Baka gabihin ako umuwi ha. Wala siyang masyadong tanong noon. Pupuntahan ko yung lugar na sinabi ni paring Romy. Ha? Saan yun? Basta may sinabi siya sa akin na pwede raw makatulong sa negosyo. Baka sakaling makuha ko rin yung swerte niya. Sigurado ka ba dyan? Oo, kailangan ko na talagang subukan. Sayang ang pagkakataon, mahal. Bahala ka, basta mag-iingat ka, mahal. Oo, salamat mahal. Tatawag na lang ako pag ando na ako.
tumango na lang siya. Tapos nagpatuloy sa ginagawa niya sa kusina. Ako naman, agad kong kinuha yung backpack ko at naghanda para umalis. Hindi niya alam, Sir Gimbal, na hindi talaga negosyo o bagong kasosyo ang pakay ko. Hindi niya alam na sa kagustuhan kong makabawi, handa na akong suungin kahit ano, kahit mali. At doon nagsimula ang lahat. Nagdala ako ng konting cash at isang malaking backpack. Nilagay ko doon ng tubig, ilang biskwit, kapote at flashlight. Maaga akong umalis para hindi abutan ng dilim sa daan. Habang umaakyat, napansin ko na hindi puro matarik ang bundok. Kaya naman kahit papaano ay hindi namitig ang mga paa ko sa paglalakad. May mga parting matarik at mahirap akyatin. Pero meron ding mga patag na daan na nagsisilbi kong pahinga. Maraming malalaking puno sa paligid. Ang lalaki ng mga ugat at ang lalago ng mga dahon. Ang sarap sa mata. Parang ang linis ng hangin sa lugar na aking napuntahan. At kahit nga mag-isa lamang ako ay hindi ako nalulungkot. Sa ilang parte ng mga daan, may mga ilog din doon. Parang 2 ilog na yata ang aking nadaanan. Medyo may kalayuan ng lugar at nakakaligaw ang pasikot-sikot na daan. Paminsan-minsan, humihinto ako para maghilamos at uminom doon sa tuwing nakakaramdam ako ng uhaw. Habang paakyat nga po ako noon, Sir Gimbal, may nakasalubong din akong mga katutubo. May ilan sa kanila, may daladalang basket na tinatawag nilang bangkat. Napansin ko, puno yung bangkat nila ng kung ano-ano. May mga dahon, ugat at mga prutas. Pero kahit mabigat yon, di ko nakita sa mukha nila na nahihirapan sila pababa ng bundok. Minsan, may mga kahoy namang daladala yung iba. May ilan din akong nakikita na bit-bit ang mga kamoting kahoy. Siguro ibebenta nila sa bayan. Hindi ko man sila kilala, Sir Gimbal. Pero bawat makasalubong ko, tumatango lang ako bilang pagbati at respeto. Simple lang ang ngiti nila pabalik, saka tuloy-tuloy sa pagbaba. Naririnig ko rin na may nagkukwentuhan sa sarili nilang lingwahe. Hindi ko man maintindihan pero ramdam ko na masaya at magaan ang samahan nila. Sanay na sanay rin sila sa ganitong lakad. Dahil kahit nga marami silang dala ay nagagawa pa nilang magtawanan. At habang nagpapahinga sila, may ilog. Lumapit ako sa isa sa mga mangyan para magtanong. Kaibigan, saan dito ang tribong ito? Tanong ko sa isang lalaking medyo may katandaan na. Nagtinginan sila sa isa't isa na parang hindi nila ako naiintindihan. Ngumisi lang sila at medyo nadiri ako sa mapula nilang ngipin. Pakiramdam ko ay para silang mga aswang dahil sa kanilang hitsura. Umalis na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya, nakasalubong ko ulit ang ilang lalaki na nakabahag lang. Napansin ko agad na nakatitig sila sa akin. Parang nagugulat sa suot ko. Ako kasi naka-short at t-shirt pa. Samantalang sila nakabahag lang at halatang sanay sa ganitong lugar. Parang ilang araw na rin silang walang ligo. Halata sa buhok at balat nila. May ilan sa kanila na may bit-bit na tabako at bag na mukhang gawa sa dahon o balat. May laman na kung ano-ano. Lumapit ako at nagtanong. Nagbabaka sakaling may makaintindi. Kaibigan, saan dito may pamayanan? Nagkatinginan muna sila bago may isa na sumagot. Nagaano ka dito? Bakit ikaw ahon? Medyo natawa ako kasi kahit papaano ay may nakakaintindi sa akin. Hinahanap ko yung pamayanan na nagbebenta ng anting.
Diretso ko na lang na sinabi. Tumango naman sila. Sabay turo sa itaas. Diretso ikaw. Doon sa tuktok. Aming pamayanan. Ingat ikaw. Lumakad ulit palayo ang mga lalaki at medyo nakaramdam ako ng ginhawa. Dahil mukhang malapit na ang aking lalakarin. Kaya naman nagmadali ako dahil parang nasa tanghaling tapat na rin ang mga oras na iyon. 6 na oras din ang inabot bago nakarating sa nasabing pamayanan. Pagdating ko doon, ramdam ko ang bigat sa binti at likod ko. Basang-basa ng pawis ang damit ko pero sa isip ko, worth it lahat ng hinarap ko. Basta makuha ko ang gusto ko. Pagpasok ko sa lugar, agad kong napansin ang mga bahay nila. Puro gawa sa kawayan at pawid. At karamihan ay may mataas na hagdan na gawa rin sa kawayan. Para bang kailangan mo pang umakyat bago ka makapasok sa mismong bahay. Magkakalapit ang mga bahay. Parang magkakadikit. Kaya madali nilang maririnig ang isa't isa. Sa paligid, may mga bata akong nakitang biglang nagsitago sa loob ng bahay kubo nila. Yung iba naman nakasilip lang sa likod ng dingding. Halatang nahihiya at natatakot sa bagong muka na dumating. Tahimik ang buong lugar. Parang konting kaluskus lang ay maririnig agad. Ang ilan sa mga matatandang lalaki at babae nakaupo lang sa harap ng bahay nila. Tahimik na pinagmamasdan ako. Sa gitna ng pamayanan, may isang malaking kubo. Mas malaki at mas mataas kumpara sa ibang bahay. Kita agad nito ang pinakasentro ng komunidad. Maraming upuan sa paligid na gawa sa purong kawayan at may malalaking espasyo sa gitna. Para bang dito sila nagtitipon-tipon kung may mahalagang pag-uusapan o ritual. Bigla akong nagulat nang may nagsalita sa likod ko. Anong sadya mo, Dayo? Paglingon ko, nakita ko ang isang matandang lalaki. May dala siyang malaking nganga. Kaya pulang-pula ang buong bunganga niya at pati ang ngipin niya ay kulay pula rin. Kayo po ba yung pinuno ng tribong ito? Oo, ako. Ako pinuno. Ano ang pakay mo dito? Muli niyang tanong sa akin. Dito po ba nabibili ang anting? Hindi siya agad sumagot. Tumango lang siya at sabay turo sa isang upuang kahoy. Upo ka muna. Umupo ako. Amoy ko agad ang halong nganga at usok sa paligid. Oo, dito yun galing. Pero may ritual muna kaming gawa bago maging anting-anting. Pero dahil kailangan namin din ng kain, bayaran mo kami. Bugas o kaya asin. Napangiti ako. Sa isip ko, madali lang pala. Sa alam ko, madali lang mauto ang mga mangyan. Lalo na pagdating sa bayaran. Pakiramdam ko, malapit ko na makuha ang gusto ko. Tahimik akong tumango at binagbasdan ng matanda. Iniisip ko kung paano siya kakausapin para mas mapaaga ang lahat. Sige po, wala po akong dalang bigas saka asin. Pera na lang ang dala ko. Bigay niyo sa akin tapos bayaran ko kahit magkano. Mayabang kong sabi na lingid sa kaalaman ng kausap kong mangyan na dadayain ko siya sa bentahan. Sumunod ka sa akin. Pumasok kami sa taas ng malaking kubo. Pag-akyat ko, agad sumalubong sa ilong ko ang kakaibang amoy. Parang maasim na pawis na mabaho at hindi ko maintindihan kung saan galing. Parang amoy ng mga katutubong nakasalubong ko sa gubat. Paglingon ko sa loob, napansin ko ang iba't ibang klase ng anting-anting na
nakasabit sa mga dingding. May mga palawit na parang gawa sa buto. May mga bato na may ukit-ukit at may mga piraso ng tela na may mga kakaibang simbolo. Napalapit ako. Parang na-curious ako sa itsura ng mga iyon. Bigla niya akong inabutan ng isang maliit na anting-anting. Kulay itim na bato. May mga linya at ukit sa ibabaw na hindi ko maintindihan. Ito swerte sa negosyo. Protection sa lahat ng sakuna. Pero may kapalit. Lumapit ako at hinawakan ko ang anting-anting. Mabigat siya sa palad ko at malamig. Magkano po? Ikaw bahala. Lagay mo dun sa butas ng kahoy. Sabay turo niya sa isang sulok kung saan may nakatayo na kahoy na parang ulo ng tao. May malaking butas sa bibig. Sige po, salamat. Ngumiti ako. Pero lihim lang. Sa totoo lang, plano ko talaga silang lokohin. May dala kasi akong peking pera at yun ang balak kong ihulog sa butas. Ilagay mo na lang sa iyong bulsa at wag na wag mong iwawala. Ang swerte ay parating sa iyo pag natapos namin ang ritual. Sabi ng matanda habang pinagmamasdan akong inilalagay ang peking pera sa butas. Wala itong kaalam-alam sa aking pinaggagawa. Salamat po. Hindi na rin po ako magtatagal. Baka abutin ako ng dilim sa daan. Tumangulang ang matanda. Nilagay ko agad ang anting-anting sa loob ng bag ko. Mag-ingat ka. Ang anting ay may dalang pauwi. Sinusundan ito ng aming anito. Makahulugan ang tono niya. Pero di ko na pinansin. Ang nasa isip ko lang ay makaalis agad at makauwi. Agad akong bumaba sa kubo at naglakad papalayo. Tuwang-tuwa ako noon dahil pakiramdam ko nakuha ko ang anting-anting ng halos libre. Nasa kalagitnaan na ako ng bundok at medyo hapon na. Lumalamig na rin ang hangin at halos hindi ko na makita ng maayos ang daan. Dahil sa mga anino ng puno. Habang pababa, nararamdaman ko na bumibigat ang dala kong bag. Noong una, tiniis ko lang at tuloy-tuloy pa rin ako sa paglalakad. Pero habang tumatagal, sumasakit na rin ang likod ko at bumabagal na ang bawat hakbang ko. Huminto muna ako sa gimbal, sa tabi ng isang malaking bato. Binaba ko sandali ang bag at inunat ang likod ko. Napayuko ako at pinahinga ang mga braso ko. Sobrang alay na kasi at parang tinutusok ang aking kalamnan dahil sa sobrang bigat. Sobrang tahimik ng paligid. Rinig ko lang ang kuliglig at kaluskos na mga dahon na hinahampas ng hangin kaya naman. Pakiramdam ko ay nawawala na naman ang pananakit ng braso ko. Maya-maya, unti-unti nang bumigat ang mga talukap ng mata ko. Napasandal ako sa bato at hindi ko na nga namamalayan na. Nakatulog na pala ako sa aking pagkakaupo. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang ilang patak ng ulan sa braso at muka ko. Pagmulat ko, madilim na sa paligid at halos di ko na makita ang daan. Hindi ko na rin alam kung anong oras na. Kinapa ko agad ang bulsa ko para kunin ang cellphone. Pero wala akong nahawakan. Kinabahan ako kaya agad kong binuksan ang bag ko at hinanap doon. Pagbukas ko, bigla akong napatigil. May biglang lumipad palabas. Isang malaking bagay na parang paniki. Hindi ko alam kung paniki ba talaga ito. Dahil nga madilim na ang paligid. Tumama pa sa mukha ko ang pakpak nito.
malaki ito at amoy palot. Napaatras ako at muntik pang matumba dahil sa pagkakabigla. Napahawak ako sa mukha ko ng ilang segundo. Tinitignan ko ang bukas kong bag at pakiramdam ko. Humihigpit ang dibdib ko sa kaba habang patuloy kong binabantayan kung may lalabas pa ulit mula sa loob. Nasa bag ko ang paniki. Napaisip ako. Pero dahil wala nang lumabas, dahan-dahan kong binukulat ulit ang bag para hanapin ang cellphone ko. Isa-isa kong hinalungkat ang laman ng bag pero wala doon ang cellphone ko. Pinagpawisan ako kahit malamig ang hangin. Naalala ko na baka naiwan ko yun sa kotse bago pa ako umakyat. Napatapik ako sa aking noo dahil sa kamalasan. Napabuntong hininga ako at napaupo ulit. Hinanap ko na lamang ang flashlight ko sa bag. Nang mahawakan ko na nga ito ay agad ko itong binuksan para makaalis na. Pero pagkapindot ko, bigla akong nakaramdam ng malamig at mabigat na puwersa na parang kumapit sa braso ko. Para bang may malamig na kamay na humawak at pumipigil sa akin. Napasinghap ako sa gulat at nabitawan ko ang flashlight. Gumulong ito sa lupa at napailalim sa tuyong mga dahon at tumigil sa may malapit na puno. Napaatras ako at halos matumba. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang nanlalamig ang buo kong katawan. Kahit nanginginig sa takot. Nang mga oras na yon, Sir Gimbal, ay parang nauupos akong kandila. At kahit medyo kabado ay kinuha ko agad ang flashlight para kahit makaalis na lang ako sa lugar na iyon. Balikat. Pero muntik na talaga akong mapahiga sa lupa. Dahil sa bigat nito na parang biglang dumoble ang laman. Halos hilahin ako pababa. Pucha, ang bigat naman. Napasigaw ako habang pilit kong binabalanse ang sarili ko. Binaba ko muli ang bag. Pakiramdam ko ayaw niya akong paalisin. Para bang may humahawak sa ilalim at pinipigilan akong bumangon. Napaupo ako sa lupa. Hinila ko ang zipper at sinimulan kong kalasin ang laman. Tinaktak ko ang mga gamit. Tubig, biskwit, kapote, mga damit. Lahat inilabas ko na. Sa huli, itinara ko na lang ang lagayan ng anting-anting. Pagkatapos noon, pilit ko ulit sinakbit ang bag. Mas magana ito. Pero ramdam ko pa rin ang bigat na parang may nakadikit na kung anong hindi ko maipaliwanag. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit habang naglalakad, pakiramdam ko pa rin na mabigat ang bawat hakbang ko. Para bang may bumabalot sa likod ko at dumidiin sa balikat ko. Lumingon-lingon ako sa paligid. Madilim na at tanging tunog ng mga kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Sa bawat hakbang ko pababa, parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit ang pagkakahawak sa strap ng bag. Hindi ko maalis sa katawan ko ang kaba at kilabot. Kahit wala na halos laman ang bag ko, parang may nakasabit pa rin na hindi ko nakikita. Ang alam ko talaga, Sir Gimbal, ay parang mas nagdoble pa sa bigat ang aking daladala. Di ko maintindihan pero habang patuloy akong nakakaramdam ng kakaiba, mas nagkakaroon ako ng kaisipan na baka dahil lang sa sinabi sa akin ng matanda. Ni hindi ko nga man lang, Sir Gimbal, naisip na baka iyon ay sa aking kasakiman. Kung sino ka mang sumusunod sa anting ko, tigilan mo ako.
Sigaw ko sa gitna ng gubat. Pero imbis na umalingaw-ngaw, pakiramdam ko parang hindi lumalabas ang boses ko. Wala akong naririnig na echo. Para bang nakukulong ako sa loob ng isang di nakikitang kahon. Ramdam ko na parang nabibingi ako sa sarili kong sigaw. Ang bigat sa dibdib at ang lamig sa batok ko ay lalo pang tumindi. Maya-maya bigla kong naramdaman na parang may gumagapang sa katawan ko. Una, marahan lang sa braso, sa paa, sa balikat at minsan ko pang nararamdaman sa aking mukha. Malamig at parang may mga maliliit na galamay. Kada ilawan ko gamit ang flashlight. Wala naman akong makita. Wala ni isang insekto. Wala ring kahit anong hayop na gumagapang. Pero patuloy pa rin ang pakiramdam na parang may gumagalaw sa aking katawan. Patuloy akong naglakad kahit nanginginig ang tuhod ko. Pinilit kong bilisan pero ramdam ko na parang lalo akong bumabagal. Bigla ko na lang naramdaman na may kumikiliti at gumagapang sa ilalim ng manggas ko. Inilawan ko agad ito para malaman ko kung ano ito. Pero imbis na mga insekto, nakita ko ang sarili kong kalamnan na gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Parang may sariling buhay. Umaalon at kumikislot ito sa loob ng aking balat. Napaigtad ako at halos mapaatras na rin. Nanlaki ang mga mata ko at pakiramdam ko. Nagtayo ang lahat ng balahibo ko mula ulo hanggang sa aking mga paa. Pinagpag ko ang aking balat pero wala naman akong mahawakan sa loob. Buong akala ko ay dala lamang na bigla ang paggising ang lahat o kaya imahinasyon. Napako ako sa kinakatayuan ko. Halos di makagalaw. Para akong binubuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig at nilalamig. Kahit basang-basa ng pawis ang katawan ko. Tumitibok ng sobrang bilis ang puso ko habang nakatitig sa braso ko. Pakiramdam ko parang may buhay na nilalang na gusto akong pasukin o kontrolin mula sa loob. Diyos ko, ano ito? Napasigaw ako habang natatakot na pinagmamasdan ang gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Paakyat po ito sa gimbal mula sa braso papunta sa leeg. At nung mga oras na iyon, ramdam ko na ang mga ito na gumagapang sa pisngi ko, papunta sa loob ng aking mata. Parang may mainit at malikot na bagay na pumipilit pumapasok sa loob ng katawan ko. Pakiramdam ko may sumusuksok sa lalamunan ko at pilit na bumabaon sa loob. Napasapo ko sa aking bibig at napaatras sa takot. Pinigilan ko po ang pag-akyat nito sa pamamagitan ng pagsakal sa aking sarili. Bigla na lamang umihip ang hangin. Malamig, matalim at may kasamang amoy bulok na daga na parang bulok na kahoy at basang lupa. Basta pinagsamang amoy ng mga ito. Tumayo ang balahibo ko. Ang paligid ko ay tahimik pa rin at wala kang maririnig kundi ihip ng hangin at ang sariling hingal ko. Hindi ko na kinaya. Mabilis kong kinuha ang bag ko at hinanap ang anting-anting na nakuha ko mula sa tribo. Hinalungkat ko muli ang loob ng aking bag. Hinila ang telang balot nito. At kinuha ang maliit na itim na bato na may mga ukit na anting. Ramdam ko na nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero ang sigurado ko lang, simula nang makuha ko ang anting-anting na ito, nagsimula na rin ang kakaibang pangyayari sa akin. Pakiramdam ko ay may kung anong humahabol sa akin. At may koneksyon ito sa bagay na ito na nasa palad ko.
Ano kaya kung ibalik ko na ito? May sa demonyo yata itong anting-anting na to. Bulalas ko habang nanginginig ang boses ko. Halos hindi ko na makontrol ang takot sa nakikita ko. Ang mga gumagalaw sa ilalim ng balat ko. At ang bigat na parang bumabalot na sa buong katawan ko. Inikom ko na lamang ang anting-anting sa aking palad. Pinisil ko ito ng mahigpit. Ramdam ko ang init at bigat nito sa kamay ko. Doon ko naisip na bumalik sa tribo at isauli na lang ito. Para bang iyon lang ang paraan para matapos ang lahat ng nangyayari, Sir Gimbal. Pero habang unti-unti akong nakakaisip ng plano, bigla ko ring naalala kung bakit ako nandito sa bundok. Naalala ko si Paring Romy, ang yaman na nakuha niya, at ang pangarap ko na makabangon sa negosyo. Humigpit lalo ang kapit ko sa anting-anting at napailing na lamang ako. Hindi, kailangan kong makauwi kahit anong mangyari. Napamura ako sa inis at takot, pero pilit kong pinilit ang sarili ko na lumakad. Kahit nanginginig ang tuhod at mabigat ang bawat hakbang. Tuloy pa rin ako sa paghakbang sa madilim na daan. Sa bawat hakbang ko nga, Sir Gimbal, ramdam ko ang gumagapang pa rin sa balat ko. Pero pilit kong binubulag ang sarili ko sa takot. Ang gusto ko lang ay makaalis sa bundok na iyon at dalhin ang anting-anting pauwi. Umaasang magiging kasing swerte ako ni Paring Romy. Naglakad ako ng naglakad, kahit nanginginig ang tuhod at mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Pilit kong tinulak ang sarili ko pasulong. Pero habang nagpapatuloy ako, napansin ko na parang hindi ako umaalis sa pwesto ko. Paulit-ulit ko pa rin nakikita yung malalaking puno at bato na hinigaan ko kanina. Napahinto ako at napatingin sa paligid. Napansin ko rin na wala na ang mga gamit ko. Wala na yung mga damit, tubig at ibang laman ng bag na tinaktak ko sa may bato. Tanging flashlight at anting-anting na lang ang hawak ko ng mga oras na iyon. Sa kadahilan ng tinapan ko na ang aking bag. Halos mangiyak-ngiyak na ako sa sobrang pagod at takot, Sir Gimbal. Ramdam ko ang bigat sa dibdib at lamig na gumagapang sa bato ko. Sa sobrang desperado, mahigpit ko pa rin hinawakan ang anting-anting. Binuksan ko ang flashlight at sinubukan ko muling maglakad. Pero nananatili pa rin ako sa iisang lugar. Binaligtad ko pa ang damit ko. Umaasang baka makatulong iyon para makawala. Kahit nga di naman ako naniniwala sa ganon. Pero kahit ginawa ko na iyon, wala pa ring nangyari. Parang nakakulong ako sa isang malaking kagubatan na may paulit-ulit na mga bagay na hindi ko makita. Napalhod ako sa lupa at parang naihina nga ako sa takot. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ramdam ko na unti-unti akong nilalamon ng takot at kawalan ng pag-asa sa gitna ng madilim na kagubatan. Ewan ko nga ba, pero bakit kahit na halos mamatay na ako sa takot hindi ko pa rin mabitawan ang anting-anting. Nagtatakbo ako pababa. Kahit anong mangyari. Kahit wala ng direksyon. Ang gusto ko lang makalayo at makaalis sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ko, pakiramdam ko parang tumatawa ang paligid. Dinig ko ang hagikik na nanggagaling sa mga puno. Para bang may mga matang nakatingin at nagtatawanan habang pinagmamasdan ako. Mas lalong bumigat ang dibdib ko at halos hindi na ako makahinga. Ramdam ko rin na parang may mga kamay na humahawak sa mga paa ko.
pinipigilan akong umabante. Bigla, nanghina ang mga tuhod ko. Para bang ayaw na nilang makasabay sa bilis ng takbo ko. Hindi ko na napigilan. Bigla akong dumapa at gumulong pababa. Ramdam ko ang mga matutulis na bato at sanga na kumakaskas sa balat ko habang gumugulong ako. Hanggang sa bumagsak ako sa malamig na tubig ng isang ilog. Nabasa ang buong katawan ko at nangangatog ako sa lamig. Halos hindi ako makagalaw sa sakit at pagod. Hinihingal ako, hawak-hawak pa rin ang anting-anting sa isang kamay. Habang pilit akong umaahon sa mababaw na parte ng ilog. Pero kahit basang-basa at sugatan, ramdam ko pa rin ang mga matang nakatingin at ang mga tinig na patuloy na humahagik-hik sa paligid. Sige, takbo. Paulit-ulit kong naririnig ang boses na iyon. Parang dumadagundong sa tenga ko at umiikot sa buong paligid. Napatingin ako sa kung saan-saan. Pero wala akong makita kundi dilim at mga anino ng puno. Nang subukan kong gamitin ulit ang flashlight, bigla na lang itong namatay. Napansin ko, basang-basa na pala ito dahil sa pagkakalublob ko sa ilog. Napasupon na lamang ako sa aking noo dahil sa aking nararanasan. Halos mabitawan ko ang anting-anting sa sobrang panginginig ng kamay ko. Napaupo ako sa gitna ng mababaw na tubig. Basang-basa. Nanginginig sa lamig at takot. Pakiramdam ko, nangingilid na ang luha sa mga mata ko. Pero sa halip na umiyak, naramdaman ko na para akong nababaliw. Yung mga boses na paulit-ulit na tumatawa at nag-uudyok sa akin. Parang minamaliit ako. Tinatawanan ang bawat galaw ko. Bawat takot ko. Sige, takbo pa. Naririnig ko ito sa likod ko, sa gilid, sa itaas, para bang nakapalibot sa akin. Napahawak ako sa ulo ko. Halos mabaliw sa ingay at sa hilong nararamdaman ko. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa laban sa kung anumang nilalang o espiritu na naglalaro sa akin sa gitna ng madilim at malamig na kagubatan. Sumpa ba ito? Engkanto ba kayo? Ano ba? Tigilan niyo ako. Sigaw ko habang nakalugmok ako sa ugat ng puno. Wala na akong makitang pag-asa ng mga oras na yon, Sir Gimbal. Hanggang sa napansin ko yung mga siga ng apoy na papalapit sa akin, Sir Gimbal. Sa una, akala ko kung ano na naman iyon. Baka multo o kung anong nilalang na maglalaro paulit-ulit sa akin. Pero habang papalapit, unti-unti kong nakita na mga tao pala sila. Mga katutubong mangyan na aking nakasalubong noong umaga. May hawak silang mga sulo. At kahit madilim, kitang-kita ko yung mga suot nilang bahag. Doon ko naramdaman na kahit papaano, may kaunting pag-asa pa pala ako. Akala ko baka ito na yung pagkakataon ko na makaalis sa gubat at makaligtas. Gusto ko sana silang tawagin pero halos wala na akong boses. Nanghihina na ako, Sir Gimbal. Para bang upos na sigarilyo na ako dahil nauubos na yung lakas ko. At hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Dahan-dahan akong napaluhod sa lupa ng mga oras na iyon. At binagsak ko na lamang yung ulo ko dahil sa panghihina. Bago tuluyang magdilim ang paningin ko, nakita ko pa kung paano lumapit yung isa sa kanila.
Lumuhod siya sa harap ko, Sir Gimbal, at naramdaman ko yung mahina niyang paghawak sa balikat ko. Nagising na lang ako, Sir Gimbal, sa loob ng isang kubo na aking pinuntahan nung umaga. Amoy usok na may halong pawis at nganga. Agad ngang pumasok sa ilong ko ang amoy na iyon. Sobrang baho, Sir Gimbal. Pagdilat ko, nakita ko yung matandang mangyan. Nakaupo sa gilid at hawak ang isang umuusok na mangko. "Gising ka na, Dayo." Hindi agad ako nakasagot. Nangihina pa rin at pakiramdam ko. Mabigat pa rin ang katawan ko. "Pinarayaan ka ng aming anito, pero hindi dahil naawa siya, kundi para turuan ka." Napatingin ako sa kanya, Sir Gimbal. Nanginginig at nalilito. Ano pong ibig niyong sabihin?" "Alam naming niloko mo kami. Peke ang perang iniwan mo. Akala mo matatakasan mo ang kabayaran. Hindi ka karapat-rapat sa anting-anting na yan." Napalunok ako, Sir Gimbal. Halos malaglag ako sa hinigaan ko. Nadismaya ako dahil sa nangyari. "Patawarin niyo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari." "Kung nais mong makalabas, may isa ka lang dapat gawin. Iwan mo ang anting. Hindi ito para sa'yo." Nanlaki ang mga mata ko. Napatingin ako sa anting-anting na mahigpit kong hawak. Kung iiwan ko ito, makakauwi na ako." "Oo, ngunit paglabas mo, wala ka nang madadala kundi ang sarili mo. Ang anting ay hindi para sa sakim. Hindi ito laruan o gamit para sa pansariling yaman." Napaluha ako, Sir Gimbal. Ramdam ko yung bawat bigat sa salita niya. Sige, iiwan ko. Basta makauwi lang ako sa pamilya ko." "Yan ang tamang pasya. Ngayon, maari ka nang bumaba. Ngunit tandaan mo, bitbitin mo ang aral, hindi ang anting." Hinawakan ko ang anting sa palad ko. Mabigat, malamig at parang may buhay. Dahan-dahan ko itong ibinaba sa sahig ng kubo. At sa unang pagkakataon, Sir Gimbal, naramdaman ko na parang lumiwanag ulit ang paligid. Parang bumalik ang hangin sa dibdib ko. Kahit medyo nanghihina ay nakahinga ako ng maluwag ng oras na iyon. Pero kahit ganon, sobrang hina ko pa rin. Nahihilo ako at halos hindi ko na maigalaw ang mga kamay at paa ko. "Mabuti at pinili mo ang tama, Dayo." Hinawakan niya ang balikat ko at tinignan ako ng seryoso. "Pero kailangan ka naming mailabas agad. Kung hindi, ikamamatay mo ang paraya." Paraya?" Nangihina kong tanong sa matanda. "Ang paraya, yun ang binigay naming pamprotekta sa mga bisita. Pero kapag umabot sa hangganan, maaaring kainin ka ng espiritu ng kagubatan. Kailangan ka naming mailigtas bago ka tuluyang lamunin ng sumpa." Doon ko na-realize, Sir Gimbal, na kahit binitawan ko na ang anting, delikado pa rin ako kung hindi agad ako makakabalik sa labas. "Ikaw, Lakay, at ikaw rin, Balong." Tinawag ng matanda yung dalawang katutubong mangyan na nasa labas. Pumasok sila agad. Dala ang mga sulo at bolo. "Dalhin nyo sa hangganan ng gubat.
Bilisan nyo, mahina na siya. Kinuha ako ng 2 mangyan. Dahan-dahan akong inalalayan. Pakaramdam ko, Sargimbal, para akong batang wala na sa sariling lakas. Umalis kami nung gabi ding iyon sa pamayanan nila. Habang binubuhat at inaalalayan ako ng 2 mangyan. Sargimbal, ilang beses kaming tumigil sa gubat. Tuwing hihinto kami, agad silang maglalabas ng dahon mula sa maliit na supot. Isa sa kanila, si Lakay, magsisindi ng apoy gamit ang maliit na uling at parang papel na hindi ko maintindihan. Balong, bilisan mo dyan, baka sumunod pa yung mga anino. Oo, Lakay, dapat malakas ang usok para di sila makalapit. Ako naman nakaupo lang, nanginginig at halos hindi na makagalaw. Napapatingin lang ako sa kanila habang sinusunog nila ang dahon. Dayo, huminga ka ng malalim. Huwag kang matakot sa usok. Sumunod lang ako, Sargimbal, kahit halos di ko na maintindihan ang paligid ko. Ang dahon na ito pang taboy sa masasama. Habang may usok, ligtas tayo. Napatango na lang ako kahit nahihilo na. Ramdam ko yung init ng usok at yung kakaibang amoy na medyo mapait at matapang. Pagkatapos ng ilang minuto, tatayo sila ulit at maghuhudyat na kailangan na naming magpatuloy. Tara na, Balong. Huwag na tayong magtagal dito. Oo, baka bumalik sila kung magtatagal pa tayo. Sa bawat tigil namin kung saan-saan, paulit-ulit ang ritual nilang ginagawa. Sindi ng dahon, dasal at mabilis kaming aalis pagkatapos noon. Hanggang sa inumaga na kami, Sargimbal. Pagdating sa gilid ng gubat, iniwan na nila ako. At doon ko talagang naramdaman na wala akong dala, kundi ang sugat at takot. At ang napakabigat na aral na hinding-hindi ko makakalimutan habang may buhay. Maliwanag na noon, Sargimbal. Ramdam ko yung init ng araw na tumatama sa balat ko. Pero sa totoo lang, nanginginig pa rin ako sa takot at pagod. Kahit sariwa pa sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Yung mga tinig, yung hagik-hik, yung anteng, at yung mga anino. Nagmadali pa rin akong bumaba at hinanap ang sasakyan ko. Pagkakita ko, halos mapaluhod ako sa paghinga ng malalim. Para bang yun na lang ang natitirang ligtas na lugar para sa akin. Agad akong pumasok sa loob, Sargimbal. Pagkaupo ko sa driver seat, pakaramdam ko parang may bumabalik na kahit konting lakas sa katawan ko. Niyakap ko yung manibela at dun ko lang talaga naramdaman na buhay pa pala talaga ako. Habang nakaupo ko sa driver seat, Sargimbal, bigla na lang tumunog yung cellphone ko na naiwan pala sa kotse. Pagtingin ko sa screen, si Mrs. Halos nanginginig pa yung mga daliri ko habang sinasagot ko yung tawag niya. Hello, mahal. Mario, Diyos ko, nasaan ka na ba? 5 araw ka nang hindi makontak. Halos mabaliw na ako kakahanap sa'yo. Napahawak ako sa sentido ko, Sargimbal. 4 na araw? 5 araw na. Nagtawag ako ng pulis. In-report na kita. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Saan ka ba nagpupunta? Napasinghap ako. Biglang bumigat ang dibdib ko.
4 na araw na pala akong nawawala sa gubat. Mahal, pasensya na. Naligaw ako sa bundok. Hindi ko alam kung paano makakabalik. Naiwan ko yung cellphone ko sa kotse kaya hindi kita natawagan. Ano? Naligaw? Diyos ko, Mario. Alam mo bang halos hindi na ako makatulog kakaisip sa'yo? Akala ko wala ka na. Pasensya ka na, mahal. Pasensya na talaga. Uuwi na ako ngayon, mahal. Nandito na ako sa kotse. Paalis na rin ako. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Narinig ko sa kabilang linya yung paghikbi niya. Bumalik ka na dito, Mario. Umuwi ka na, please. Oo, mahal. Uuwi na ako. Pagkatapos noon, napabuntong hininga ko sa gimbal. Binaba ko yung tawag. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang binubuhay ang makina. Doon ko lang talagang naramdaman kung gaano kalaki ang kasalanan ko. Hindi lang sa mga mangyan, kundi lalo na sa pamilya ko. Naiiyak ako sa gimbal noong mga oras na iyon. Pero wala akong magawa. Bigla namang tumunog ulit ang cellphone ko. Pagtingin ko, si Romy naman. Yung kumpare ko na nagsabi tungkol sa anting. Napabuntong hininga ko pero sinagot ko pa rin. Oh, pare, bakit ka napatawag? Pare, kamusta ka na? Balita ko, di ka raw makita ng misis mo. Nag-aalala kami, pare. Hindi rin kita makontak. Buti na lang natawagan na kita. Napakagat ako sa labi ko. Ramdam ko yung kaba at bigat ng sikmura ko. Ayos lang ako, pare. Pasensya na, pre. Medyo nawala ako. Tapos naiwan ko pa yung cellphone ko dito sa kotse, pre. Saan ka ba nagpunta? Baka naman sinubukan mo yung sinabi ko sa'yo, ah. Napatingin ako sa labas ng sasakyan sa gimbal. Ang daming alaala na biglang bumalik. Hindi pare. Naghanap lang ako ng ibang mapagkukunan ng kalakal. Para sa negosyo ko. Baka may mga bagong supplier o bagong produkto. Ganun ba? Akala ko sinubukan mo din. Sabi ko na nga ba di ka maniniwala. Oo pare, hindi ko pa sinusubukan. Mahirap na. Ayos lang pre, basta ingat ka palagi. Balitaan mo ko kung may bagong negosyo ka, ha. Oo naman pare, salamat. Pagkababa ko ng tawag, napahinga ko ng malalim. Hindi ko kayang aminin sa gimbal. Hindi ko kayang ikwento kahit kanino yung totoong nangyari. Sa isip ko, mas mabuting ako na lang ang magdala ng lahat. Kahit gaano kabigat. Pagkarating ko sa bahay sa gimbal, halos hindi pa bumubusina yung kotse ko ay agad nang bumukas ang gate. Nakita ko si Mrs. Takbo siya papunta sa akin. Pagbaba ko ng sasakyan, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Para bang ayaw niya na akong pakawalan. Mario, Diyos ko, akala ko di ka na babalik. Napahawak ako sa likod niya sa gimbal. Ramdam ko yung panginginig ng katawan niya sa iyak. Pasensya na. Pasensya na talaga, mahal. Huwag mo na uulitin yun, ha? Huwag mo na akong iiwan ng ganito. Oo, pangako. Hindi na, mahal. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay. Pinaupo niya agad ako sa sopa.
binigyan ng tubig at tinignang mabuti kung may sugat ako. Pero kahit na ganon, kahit na ramdam ko yung pagmamahal at pag-aalala niya, hindi ko pa rin masabi sa kanya ang totoo, Sir Gimbal. Hindi ko masabi kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan ko sa bundok. Hindi ko masabi na muntik na akong lamunin ng kagubatan at ng sarili kong kasakiman. Sa halip, ngumiti na lang ako sa kanya kahit pilit. Ayos lang ako, mahal. Basta ang mahalaga, nandito na ako. At sa loob-loob ko, Sir Gimbal, ako na lang ang magdadala ng sikreto na yon. Sa katunayan, Sir Gimbal, ilang taong ko ring itinago sa misis ko ang lahat. Ang ginawa ko na lang, nag-focus ako sa pagpapalago ng negosyo ko. Pero ngayon, walang daya, walang kalokohan. Paunti-unti lang ang aking kita. Ayos lang. Hindi na tulad ng dati na biglang lumalaki pero puno ng pandaraya at panliling lang. Ngayon, kahit mabagal, alam kong malinis. At doon ko na-realize, Sir Gimbal, mas masarap pala yung tagumpay na galing sa tiyaga at sipag, hindi sa anting-anting o sa panloloko. Sa ngayon po, Sir Gimbal, medyo malayo na rin ako sa dati kong gawin. Mas maingat na ako. Mas kontento na ako sa kung anong meron at mas pinapahalagahan ko ang bawat sentimo. Si paring Romy naman, kahit papaano, hindi nakakalimot sa akin. Tinutulungan niya akong makabangon ulit. Dahil gumanda ang daloy ng pera sa negosyo niya, sinuportahan niya rin ako. Binigyan ng mga supplier, tinutulungan sa pagbenta, at minsan inaaboton pa ng puhunan. Sa awa naman ng Diyos, Sir Gimbal, unti-unti ko pong nabawi ang nalugi kong negosyo. Naging maayos na rin ang samahan namin ng asawa ko. Mas naging matibay kami. Mas naging bukas sa isa't isa tungkol sa usaping negosyo. Sa ngayon, nagtutulungan kami sa negosyo at sa buhay. At higit sa lahat, nakakatulong na rin kami sa iba. Kahit sa maliit na paraan. Basta galing sa malinis na paraan at bukal sa loob. Doon ko rin na-realize, Sir Gimbal, mas masarap pala ang tagumpay na dahan-dahan at marangal kesa sa madalian pero puno ng panliling lang. Kaya minsan nga, Sir Gimbal, sa gabi, napapaisip pa rin ako. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nangyari. Dahil kung hindi ko naranasan, baka hanggang ngayon ay lugmok pa rin ako. Baka hanggang ngayon, hindi ko pa natututunan ang tunay na halaga ng buhay at tagumpay. Kaya naman po ako sumulat sa channel ninyo para na rin mabigyan ng liwanag ang iba. Para magising sila sa kanilang mga desisyon at ugali. At sa lahat po ng nakikinig at nakabasa ng kwento ko, sana magsilbing itong aral sa inyo. Mahirap mabuhay ng puno ng kasakiman. Madalas, doon tayo napapahamak at nadadala sa masama kapag inuna natin ang pansariling interes at yaman. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, ang aking kwento. Naway may mapulot kayong aral at gabay mula sa karanasan ko. Muli po, maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.